Maagang nagising si Amara upang takasan ng kalituhan sa bahay. Nakakapagod ding makipagdebate sa sariling tita Cora na pilit siyang pinauuwi sa probinsya at pinasasama sa brokerage office roon. Gusto lang naman niyang makapag-isa, magdisenyo ng bago niyang social impact app at humigop ng latte nang walang nakikialam. Kaya pagpatak ng alas 10 ng umaga, nagmarcha siya sa Fa Brew, isang artsy cafe sa loob ng sikat na high-end mall sa BGC. Nakasandals lang at suot ang pinakamurang linen blouse na nabili niya sa Divisoria dati. Bitbit niya ang lumang tablet at isang second-hand na leather sling bag. Simpleng ayos na hindi sumisigaw ng anak ng may-ari ng agritech conglomerate. Dahil sa totoo lang, ayaw na niyang maugnay sa anumang tag price ang pagkatao niya. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sumalubong ang halimuyak ng sumisingaw na espresso beans at cinnamon roll. Ngunit mas mabilis lumipad sa hangin ang kwentuhan ng dalawang baristang nakasuot ng kulay abong apron, si Charmaine at si Lyra, na nakatayo sa gilid ng pastry chiller. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Uy, Mare! Pabulong ni Charmaine. Tumikim habang sinisipat si Amara mula ulo hanggang paa. Mukhang wala na namang pambayad tong isa. Tingnan mo, tablet na basag pa ang gilid. Sumulyap si Lyra, sabay takip ng palad sa bibig. Baka order ng isang Amerikano, tapos humingi ng 5 refill. Pinandilatan siya ni Charmaine ng biro, mulit may unti-unting kumikislap na pang-aalipusta sa dulo ng mata. Bantayan mo, baka mag-charge pa yan ng phone kahit di order ng pastry. Hindi man lamang sila namalayan ni Amara. Diretso siyang pumila, pinindot-pindot ang home screen ng tablet para buksan ang mock-ups ng kanyang app. Naramdaman niyang sunod-sunod na bumabato ng tingin sa kanya ang ilan sa mga naka-heels na customer sa likod, lalo na't may nagsisingit na corporate intern na nakatuping blazer sa braso at maingay pang nagda-type sa phone. Ngunit pinakatindi ang sulyap ni Charmaine na ngayon ay nasa likod ng POS. Ilang beses binanggit ni Amara, mahinahon, ang gusto niyang inumin: iced salted caramel latte, oat milk, medium. Walang kaimik-imik ang barista, inikot ang mata at sinulyapan ang tablet ni Amara na may crack sa upper right corner. Iced salted caramel, oat, medium, tapos nanliit ang boses ni Charmaine pero malinaw ang himig ng pang-aapi. May pastry ka ba? Kasi minimum order namin for dine-in ay 1 drink plus pastry. Sa menu board walang ganitong patakaran. Yon ay spray paint lang sa utak ng barista. Umiling si Amara, bahagyang gulat. Hindi na siguro. Hindi naman ako tatagal. Napasinghap si Lyra na tila adrenaline junkie sa drama. Lumapit para tumulong pero ang totoo ay makiisa sa lihim na pagrereklamo ni Charmaine. Nag-usap sila sa wikang sapat na malakas para marinig ni Amara. Magtatrabaho raw pero tipid. Mababalik kaya yung baso pag natapos? Dumaos-dos ang hiya sa dibdib ni Amara, ngulit kinuha niya ang wallet sa sling bag, isang maliit na trifold na halos di na magkasya ang cards at iniabot ang titanium debit card ng bangko nila. Nang makita yun ni Charmaine, lalong kumubkub ang duda. "Ma'am, baka hindi gumana." Bulong niya sabay lingon kay Lyra na nakatawa ng pasimple. Hinila niya pabalik ang card. Sa halip, inilabas ang phone na may payat at gaspang na transparent cover. NFC na lang, ibig sabihin Apple Pay po. Nakamatuha si batok ni Charmaine, pinindot ang contactless reader. Biglang tumanggi ang terminal. Error code 94. Tumikim si Lyra, baka walang laman. Sa puntong iyon napuno na ang pila, may 2 manager na nakabarong formal. A-attend daw ng pitch deck presentation sa katabing conference hall. Nagsit-sit sila. "Miss, pasensya pero nagmamadali kami." Sinimulan nang mag-sorry si Amara sa likod. Kahit siya ay namumula na, gusto na niyang lumubog. Tinapik siya ni Lyra. "Ma'am, kung wala po tayong sapat, meron ditong brewed coffee na small." Tapos tumingala, parang authority. "Yun na lang po muna ha."
Nagtawanan ng mahina ang dalawang intern sa likod. Wari kay Amara, nagbalat kayo ang liwanag ng cafe sa pagiging spotlight ng pang-aaninanag. Bigla siyang naging exhibit piece ng kahiyaan. Umikas ang adrenaline sa ugat niya. Alam niyang kaya niyang bayaran ng lahat ng nasa display kung gugustuhin niya. Ngunit huminga siya ng malalim bago magsalita. Pwede bang ma-refill muna yung terminal? Baka network issue. Ngunit bago pa makasagot si Charmaine, dumungaw mula sa bar si Carlo, ang shift lead barista na ngayon lang lumitaw dahil abala sa pagdial ng supplier. May problema ba rito? Tanong niya tinatapik ang pitch timer. Sumabat agad si Charmaine. Sir, mukhang insufficient yung account ng customer. Ayaw tanggapin ng reader. Tinangguan nilang siya ng subos. Ngunit napansin niyang naminginig na si Amara sa halong takot at inis. Dahan-dahan niyang pinatong si Amara sa counter ang kanyang tablet. Binuksan ang banking app gamit ang Face ID. Kumislap ang LED strip sa kisame, para bang naghahanda sa drum roll. Ipinalikod niya ang screen kay Charmaine at kay Lyra. Makikitingin lang. Sabi niya, tinuro ang nakasulat. Available balance, 127,899,942.41. Literal na bilyong piso ang nakarehistro. May corporate name pa ng Malaya Harvest Solutions Inc., ang kumpanyang kilala sa pag-export ng organic feed grain sa buong Asya. Napamilog ang mata ni Charmaine, napasinghap si Lyra. Nagunahan silang atras parang nakakita ng multo na may ginto. Nakita yun ng mga manager sa pila, pati ang intern na kanina'y naiinip, napaiwing sa sarili. Hindi napigilan ni Carlo na magtakip ng bibig. Ma'am, pasensya na po sa, glitch. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, muling nagsalita si Amara, tahimik pero matalim. Walang glitch, tao lang na mabilis humusga. Inisa-isa niyang iswipe ang total assets, debit at credit lines at soft approval letter para sa isang Series A funding round na siya mismo ang magdadala mamayang hapon sa investor meeting. Tinilatong niya ng may ingat ang phone pabalik sa bag, tumingala at saka marahang nagmuti. Hindi mapang-api, kundi mapait. Kukuha pa rin ako ng iced salted caramel latte, oat milk, medium, ulitin ko. At dadagdagan ko na rin ng blueberry cheesecake at ensaymada. Pakiusap lang, wag nyo nang husgahan agad ang susunod na papasok na mukha lang ni. Walang nakahuma. Si Charmaine, namumula, halos maiyak. Mabilis na nagprint ng resibo at nagsabing, "On the house po ma'am, kami na po." Nilapitan sila ni Amara, inilagay ang dalawang dalili sa counter. Babayaran ko dahil negosyo pa rin yan. At naniniwala akong dapat kumita ang negosyo dahil sa magandang serbisyo, hindi sa limos ng hiya. Tulala ang lahat habang gumagalaw ang linya. Ilang minuto lang ay naihantid kay Amara ang malaking baso ng inumin. Hinihigpitan pa ni Lyra ang takip na parang luha ang tatagas kapag hindi sinara ng maayos. Inilakag niya iyon kasama ang matamis na pastry sa mesa na may bintanang tanaw ang uulan na traffic. Pero bago tuluyang naupo, lumingon siya muli kay Charmaine at iba pa. May isa pa pala akong order. 10 Amerikano, dalhin niyo sa exit. Nandun kasi sa labas ang mga naglilinis ngayon. Nakita ko habang papasok ako at nabasa sila sa ulan. Namutla ang barista pero agad tumanggo, hindi makatingin ng diretso sa mata ni Amara. Sa ibang mesa, nag-usap na ang dalawang manager. Yan si Amara Oliveros, di ba? Yung gumagawa ng sustainable fintech app. Napadaing ng pagkabigla ang intern, nag-flashback sa inip kanina. Tinabig ni Amara ang tablet at sinimulang baguhin ang UI mock-ups. Habang nagtitipa siya sa code, nahuhugi sa isip ni Amara ang pinakatotoong kape. Iyon na inilalapit ang mainit na puso sa sinamang nalalamig sa pangungutya. Sa malaking mundo ng kafe na dati ay tila hawlan ng elitismo, may sumingit na bagong recipe ng pag-asa, matabang man kung walang empathy, ngunit sang damaklak ang pwedeng lasahan kung dadagdagan ng tamang respeto. Nabuhay sa halimuyak ng ground beans ang liwanag na iyon at sumumpa si Amara na tuwing siya ihigop ng latte, aalalahanin niya hindi lamang kung paano ito natimpla, kundi kung paano ito naging paalala na walang saysay ang laman ng account kung hungkak ang laman ng loob. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.